Pinasok lang daw niya ang pagbebenta ng marijuana para makalikom ng pondo. There's a lot of things you can do about money earned from that. Kush, 1.5 M per kilo. Maybe I can change the Philippines, like run for politics. Dapat ay hindi raw ikinukulong ang mga gaya niyang malinis ang intensyon. Advance ako mag-isip. Look at Antipolo. How much is the land area of Antipolo unused? Good for farming of marijuana. Marijuana can produce plastic that decays in 90 days. Marijuana can cure cancer. Pero ayon sa Antipolo Police, putok na ang pangalan ni Albert. Kapwa raw niya call center agents at mga mag-aaral ang kanyang mga parokyano. Hindi siya nakalis, pero ito yung tinatawag naming newly identified siya. Yung mga more on mga street pushing. Emil Sumangil, nakatutok, 24 oras. Ito, Duterte, mag-draw tayo. Mag-draw tayo. Bigyan mo ako ng baril. Sige. Walang problema. Ba't ako matatakot? Ito ang hamon ng lasing na si June Calumpiano kay President-elect Rodrigo Duterte matapos siyang mahuli ng mga otoridad sa Oplan Disciplinary Hour ng Barangay Gulod sa Novaliches, Quezon City. Inireklamo siya ng mga kapitbahay matapos silang tutukan ng baril at kalaunay nagpaputok sa lugar. Ako nahuli dahil lasing ako. Dahil sa kasalanan ko, nagpaputok ang baril. Ito, nahuli ako. Saan galing yung baril mo? Ay, binili ko. Bakit? Alam nga naman, hindi lisensyado yan. Galing yan sa illegal. Narecover ng mga polis ang Arestado naman ang isang lalaki sa Cubao matapos manloob at tangkang manggahasa. Pero pagmamalaki niya, sadyang hilig lang niya ang mga rape. Maaksyon si Amber Gonzalez. Aminadong lasing at langus sa droga ang 25 anyos sa si Beth Joven Del Mar Jr. nang mahuli ng mga pulis sa Cubao kaninang madaling araw. Sospek si Del Mar sa panloloob at tangkang panggagahasa sa isang babae. Bago ako ngayon pumasok sa bahay na yun, nakadroga na ako, nakainom na ako. Ngayon, pinasok ko yung bahay, kumuha ako ng kutsilyo sa kusina, naganap ako ng kutsilyo. Sabi ko, pag hindi ka sasaksak ko sa ito, papatayin kita. Di na raw kasi nga matiis ang tawag ng laman, kaya pinasok ang bahay. Pag lasing ako, talagang tamang manyak ako eh. Talagang hobby ko, mang-rape talaga, man-rape. Naabutan niya sa bahay ang isang ginang at 4 na anak nito. Nagsisisigaw daw ang biktima, kaya napatakbo ang suspect na mabilis namang hinabol ng mga kapitbahay. Nakita ko yung highway patrol na mobile. Sabi ko, sir, patulong po, may namasok po ng bahay, yun o, yung dumaan dito. Trauma naman ang inabot ng biktima. Natakot ako kasi ang lapit-lapit niya sa akin. Tapos yakap ko pa yung bunso ko. Tapos nakita ko may dugo siya. Nagsisisi naman daw si Del Mar sa nagawa at handa raw niyang pagbayaran sa kulungan ng krimen. Swerte pa ako kasi hindi pa si Duterte yung nakaupo. Kung si Duterte, wala na. Finish na. Ako, mahal ko pa yung buhay ko eh. Talagang nagawa ko lang yan kasi tigang ako. Nakakulong na sa QCPD Station 7 ang suspect na maharap sa kasong attempted rape at trespassing. Umaaksyon, Amber Gonzalez, News 5. Kita nyo yung CCTV, talaga tinagayo, no? Malakas po yung guardian angel ko sa likod. Nakita ko, ginanon mo eh. Saan tumama yun? Hindi, baliktad yung baliktad. Kabaliktad. Nakabaliktad. Baliktad. So nanakot ka lang. Ginaya ko lang si Bato sa'yo, binaliktad yung talim. Nag-aabang sa may Taft Avenue sa Pasay ang private shuttle driver na si Julius Dicena nang sumakay ang isang babaeng may kalong na sanggol. Hindi naman daw sila kasama sa mga nakatok ang sunduin ni Dicena, kaya agad niyang pinababa ang mag-ina. Pero bigla na lang daw umiyak ang ginang. Doon ako sa Manibela, sarado naman mga pinto ko. Hindi naman siya nakalock kasi hindi naman to manual lang to eh. Eh binuksan niya yung pinto, bigla umupo dito. Eh sabi ko, "Te, bakit?" Eh, umiyak na lang bigla. Hindi nagpatinag sa pakiusap ang babae. Ilan saglit pa, nakatulog ang babae sa kanyang kinauupuan. Ate! Ba't ang istorbo ka ng tulog? Tulog ka ba? Obvious ba? Sa puntong ito, nagpatulong na rin ang driver sa mga pulis.
Pero nang mag-iiyak ang batang kalong ng babae, naawa na lang ang mga parak at binigyan sila ng tinapay. Inutusan na rin nila ang driver na ihatid sa barangay ang mag-ina. Pero pagdating sa opisina ng barangay 70, tumanggi ang tanod na kupkupin ng mag-ina. Hindi namin sakop yan. Ang sakop namin yan, pwede namin kasi kasenso. Dadali namin sa kabila yan. Mismo sa bahay nila kap yan. Sunod na nagdesisyon ng mga pulis na dali na mag-ina sa bahay silungan sa Naiya. Tatanggi pa sana ang pamunuan ng shelter, pero kumaripas ng paalis si Disena. Pinakiusapan na lang ng Women's Desk ang bahay silungan. Nakupkupin muna ang mag-ina habang iniimbestigahan ng tunay na nangyari sa mga ito. Sa sino mang makakilala sa ginang, maaaring magpag-ugnayan sa Pasay PNP. Umaaksyon, Gary De Leon, News 5. Iwan mo na ako dito. Wala akong kwenta, kuya. Kwenta, kuya. Kwenta, kuya. Kwenta, kuya. Iwan mo na ako dito. Kwenta, kuya. Kwenta, kuya. Kwenta, kuya. Kwenta, kuya. Iwan mo na ako dito. Wala akong kwenta, kuya. 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 Iwan mo na ako dito. Wala akong kwenta, kuya. Gago! Habang tukod naman ng traffic, kaya wala siyang naabala. Boss niya raw ang kausapin at tikitan ng MMDA. Ang sa amin, wala pong boss-boss dito. At tanungin niyo po, nandito naman yung mga media, tanungin niyo po sinong boss niya. Sino yung binabanggit nyo daw na boss? Hindi sa Lord Jesus. Lord Jesus? Oo, boss ko. Sa kanyang pagmamatigas, siya Sana maisip mo rin anong klase ng trabaho. Tinanggap kita kung anong meron ka, di ba? Hindi kita minaliit. Sisigaw-sigaw mo ako dito sa pamamahay ko. Hindi ako sumisigaw dyan. Pinaparamdam ko lang sa'yo kung ano yung ginawa mo sa akin dyan. Alam mo yan, minahal kita dyan, di ba? Lahat-lahat yun binigay ko sa'yo. Pero isipin mo mabuti ang bagay na naibigay mo na ay naibigay mo na. Alam mo yan sa sarili mo. Tinanong kita kung paano to pag naghiwalay tayo. Ano sinabi mo sa akin? Ibabalik ko yung pera na yan, paghihirapan ko. Bakit tinatanggi mo hindi naging tayo? Hindi naman talaga. Hindi naman talaga. Hindi naman talaga. Dahil nag-celebrate tayo. Nag-celebrate tayo ng nasari. Nag-celebrate tayo anniversary kasama yung family mo. Hindi tayo. Because part of my work. Nagpupunta ako sa work mo, iba yun. Oh, pero part ng pakikisama ko. Niloko mo ako. Hindi naman talaga kita mahal. Hindi naman talaga kita mahal. Kaya wala na. Finish na. Para madala kita sa bar. Para madala kita sa bar. Lahat ng pinakiusap mo sa akin, pati tuition ng anak mo, pag nagpupunta ka sa pamilya mo dyan, di ba? Sinasabi mo wala kang ibibili ng gano'n, okay, go. Ang kapal naman ng mukha mo dyan. Anong gusto mo? Ito lang yung hiningi ko sa'yo, di ba? Yung party na yun, pinaghirapan ko din yun. Oh, wala kang kahit isang tatak ng doon, pawis. Doon? Wala? Sigurado ka? Sige. Sigurado ka? Sige. Sigurado ka? Ha? Sigurado ka? Sige. Ha? Bakit? Yung 110,000 na yung pinagpaguran mo doon. Sa pinagbili doon, wala sa akin doon? Alam ko meron kang share na 50,000 doon. Anong sabi mo sa akin? Hindi mo na pakikialaman? Oo, dahil nga akala ko tayo. O, di ba? Nabitawan mo na. Nabitawan mo na. Pero sinabi mo sa akin noon na ibabalik mo pag naghiwalay tayo. Parang awa mo na. Pagsalitain mo ko. Kasi nga pwede magbago yung pangako ko na yun kasi yun nga yung tinatanong ko sa'yo eh. What if bumalik ulit yung dati na yun? Sandali lang. Nandun pa lang tayo sa point na pinangako mo pa lang yung isang bagay na bibilin. Lahat ng gusto mong hiling, binibigay ko sa'yo. Ganito na lang. Ano na ang mapagdidil niyo dalawa? Ganito na lang, ma'am. Hati na lang po namin investment. Ibibigay ko sa kanya yung kotse, balik niya po sa akin yung mga alahas ko. Jewelry. Tapos na po ang usapan.
Papayag po ako na kunin niya lahat to. Ibalik mo yung tamod ko. Ibalik mo yung tamod ko. Sige, kaya mo. Ibibigay ko lahat. Sige, ibigay mo sa'yo yung tamod na hinahanap mo. Basta kukumputin ko lahat. Siguraduhin mo sa akin yun. Hindi ko lubos kasi maisip kung bakit mo ito ginawa sa akin eh. Gusto ko na matapos kaya ang liit lang nang hinihingi ko sa'yo. Yung bagay naman na yan, hindi mo pinaghirapan yan. Ako naman yung naghihirap dyan, di ba? Nagtiis din ako hindi gumasos para lang maipon yan. Sobra-sobra na nga tumulong sa'yo, di ba? Thank you. Tapos na, hindi na ako mag-aabol na kahit ano. Thank you. Yung composition, kanina nakita natin yung pagdagsa rin ng mga tae. Ng mga tao. Motorista, eto na ang busina sa petrolyo. Kung sakaling manalo man, hindi ho. 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 At gaya ng pamasahe, malabo pa rin daw na magmura ang presyo ng mga bilihin. Kahit sunod-sunod na ang mga malaking rollback sa presyo ng petrolyo. Ang ilang gulay at isang tatak nga ng sardinas, nagbahal pa ngayon. Magbabalik si Julio Segovia. Bago natunton ng bangkay ng isang batang 7 taong gulang na nalunod sa Pasig River. Aksidente lang umanong nahulog ang ilog sa bata o ang bata sa... Mga kapuso, ito pa ang isang susubok sa pagbabudget sa mga mamimili. Mataas kasi ngayon ang presyo na bigas. At ayon sa National Food Authority, tatagal ang ganyang presyo hanggang Oktubre. Dahil soon pa lang... Second monthsary Alda-Bihi. And that's it for our Wednesday night at Chikahan. Ako po, si Iadora. Miss Mike. Miss Mike is speaking. Miss Mike. Miss Mike is speaking. Dahil hindi natutulog ang balita. Nakatutok kami 24 oras. Talagang dapat matulog na. At yung mga balitang aming tinutukan sa nakalipas sa 24 oras. Maraming salamat. Sa inyong pagtitiwala mula sa tahanan ng kasabahanan. Ako po si Mel Tiangco. Akamatsugi ka. Ako po si Mike Enriquez. Ito ang GMA. Walang kinikilingan, walang pinoprotektahan. Mel, walang kasinungalingan. Serbisyong totoo lamang at dahil hindi natutulog ang balita. Nakatutok kami 24 oras. Ala, tawa. At yan po ang mga balitang ating tinutukan sa nakalipas sa 24 oras. Maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala ay simula na po. Michael Papi. Igan, pasado alas 8 ng tahimik na mag-disperse ang mga ralisa sa San Sebastian. Ngunit matapos ang ilang negosasyon, ito ay matapos na nag-disperse sila. Pagkatapos ito, hindi na sila nag-away sa silang simula. Pagkatapos ito ay nagkaroon sila ng Igan, bukas ng umaga ipagpapatuloy ng pinagsanib na puwersa ng NBI, CIDG at PNP Cavite ang kanilang investigasyon at retrieval operations. Live na rito sa... Ako si Michael Wadring, saksi. Live na rito sa... Ako si Michael Wadring, saksi. Live na rito sa... Masayang pagsalubong sa Angkabugabol. Angkabugabol Showtime Party sa pagbabalik ng
TV! Unstoppable Patrol! Kapit na mga motorista, eto na ang busina sa petrolyo. So, sakaling manalo man, hindi ho ba, no? Sakaling manalo man, hindi ho ba, no? Sa mga uuwi bukas galing sa long weekend, Ate B. Di ba nanalo, tuwang-tuwa kayo. Naku, magpakarga na po kayo dahil may pagtaas na naman sa presyo ng petrolyo sa susunod na linggo. Maglalaro po sa 90 hanggang 1 Gs. Good luck naman. Kada litro ang dagdag sa gasolina. Sa diesel naman, 55 hanggang 75 centavos kada litro ang itataas. Brian McKennight o McKnight. McKennight o McKnight? McKnight. At kanyang anak nagpasample ng kanilang duet. Ang lahat ng yan sa pagbabalik ng TV! Ilang araw bago magpasko, tumaas na ang presyo ng hamon at mga produktong Nakakain ng hamon. Nabulunan noon ng hamon si Kuya. At ilang araw po bago magpasko, tumaas na nga po ang presyo ng hamon. testing 1, 2, 3. Matapos ang raid ng biktima ang mga sospek dahil sa manoy pagdodroga. Nakatutok si Bon Aquino. Nagmula sa kalangitan, lumagabang sa kalupaan. Narito na sa inyong harapan ang nag-iisang diwata na mukhang kawatan. Sa kabila ng mga tinamong sugat sa mukha at kamay dahil sa pananaksak ng kanyang kaibigan, nakuha pang rumapa ng biktimang si Deo Balbuena alias Diwata sa tanggapan ng Pasay City Police Station kagabi. Kwento ng biktima, pinapalis daw niya ang dalawang kaibigang sina Eduardo Montel at Danilo Lucas na nakikituloy sa kanya matapos daw niyang mabuking ang mga ito na gumagamit umano ng iligal na droga. Kasi minsan nahuli ko silang kapatsyisyon doon sa ilalim ng tulay, kung saan ako nakatira. Sinabihan ko sila, mag-iwalay mo kasi madamay pa ako, sabi ko. So ayaw nilang umalis. Nagalit daw ang mga suspect hanggang sa magkasakitan silang magkakaibigan na nauwi sa pananaksak ni Montel sa kanyang mukha gamit ang cutter. Ako po yung kaaway muna, so nagbuno po kami sa ilalim ng tulay, hindi niya po ako kinaya kaya bumunot na po siya ng sandata. Tumalon po ako sa tubig. Arestado ang mga suspect na itinanggi ang paggamit umano nila ng iligal na droga. Sa mukha ko niya, tingnan yung mukha. Wala sa mukha ko niya, sir. Sa mukha niya, tingnan niyo po. Hindi po totoo yan, sir. Pero aminado silang galit sila sa biktima dahil sa pagpapaalis nito sa kanila. Papalisin niya kami doon sa ilalim ng tulay. Wala nagmamay-ari ng tulay. Masalamat pa kasi yan lang nangyari sa amin. Siguro na sa babagay kayo sa kulungan kasi mga kriminal kayo, yon. Tingnan mo ginawa mo sa akin. Ang ganda-ganda ng mukha ko, sinira mo. Maharap sa reklamo attempted homicide sa hotel habang illegal possession of bladed weapon naman ang kakaharapin ni Lucas. Bon Aquino, nakatutok, 24 oras. 18 oras ang inabot bago natunton ng bangkay ng isang batang 7 taong gulang na nalunod sa Pasig River. Aksidente lang umanong nahulog ang ilog sa bata o ang bata sa ilog na hindi raw marunong. Mang Tani, so hanggang kailan ba tatagal itong mga pag-ulan natin? Matagal-tagal na rin, Mang Tani. May mga naninimaho na ng mga damit. Yes, Josie. Josie tuloy. Yes, June. Okay. June, yung ating wind map, makikita natin yung tuloy-tuloy na paglakas ng hangin habagat. At ito ay dahil doon sa bagyong Josie. At hindi lang ngayong weekend, kundi maaring Lunes hanggang Martes, tuloy-tuloy itong paglakas ng hangin habagat. Kaya mga kapuso, hindi lamang po ngayong weekend makakaranas ng mga pagulan, kundi maging sa mga susunod pang 2 hanggang 3 araw, June. Mang Tani, sige, maraming salamat sa iyo. Baka kung ano pa matawag mo sa akin, maraming salamat. Nathaniel Cruz, ang ating resident meteorologist. Gaya ng pamasahe, malabo pa rin daw na magmura ang presyo ng mga bilihin. Kahit sunod-sunod na ang mga malaking rollback sa presyo ng petrolyo. Ang ilang gulay at isang tatak na ng sardinas, nagbahal pa ngayon.
Magbabalik si Junior Segovia. Man, wala pa rin sa lungsod ng Manila. Nakatutok live din po ito. Sige Manitan, sige. Mike, nasa 11,000 extra nga kukunin. Ay para sa conviction at lahat na po ng iba. Ano po? Teofisto Gingona Jr., Teofisto Gingona III, Vicente Soto III, Antonio Trillanes IV, Senador Manny Villar, Senador Lito Lapid, Ping Lacson, at Gringo Honasan. Wala pong abstention, hindi lang po kumasya kasi yung kanilang mga litrato dito. Pero lahat po sila ay for conviction. City. Bayan, namatay na ang isa sa 3 isdang lapu-lapu sa Saudi Arabia na tila may imahe daw na Jesucristo sa ulo. At ayon po sa Pinoy na nag-aalaga ng lapu-lapu, may hatid na mensahe ang paglitaw ng sinasabing mukha ni Pangulo ni City. Bayan, namatay na ang isa sa 3 isdang lapu-lapu sa Saudi Arabia na tila may imahe daw na Jesucristo sa ulo. At ayon po sa Pinoy na nag-aalaga ng lapu-lapu, may hatid na mensahe ang paglitaw ng sinasabing mukha ni Pangulo ni Huwag po kayong manahimik o magdalawang isip. Kung may alam kayong katiwalian o reklamo, ipaalam ninyo sa sumbungan ng hotline. Sumbungan ng hotline. Sumbungan ng hotline. Sumbungan ng hotline. Ang sumbungan ng bayan. Narito po ang aming hotline. Imampung araw na lamang at Pasko na yan, may Christmas tree na. Dami pang mga dyan Anong tawag doon, Mike? Yung nakasabit? Mga nakasabit. Nakasabit. Mga nakasabit. Mga nakasabit. Mga nakasabit. Nakasabit. Candy cane. Mula sa tahanan ng katotohanan. Ako po si Mel Tiago. Ako po si Michael Rick. Magkakagalit na panggawa galit gitna pa lang ng Mayo. Na pa lang po, 2 beses na po ngayong buwang. Nasunog kagabi ang isang pabrika na magkakagalit na panggawa galit gitna pa lang ng Mayo. Natutulog ang balita. Nakatutok kami 24 oras at talagang dapat matulog na. Mga icicles mula sa tahanan ng katotohanan. Ako po si Mel Tiago. Ako po si Mike. Michael Rigas po ako. Ako po si Mel, Ako po si Mike. Meron bang critical number of hours? 12 hours, 24 oras mula ngayon? Or 48 oras na? Yes, Corina.